Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. 8 sa 16 na sospek sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro, arestado na. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. 8 na sa 16 na akusado sa flood control scandal ang hawak ng otoridad matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigang Bayan kaugnay ng maanumalyang road dike sa Nauhan Oriental Mindoro. Kabilang dito ang 7 sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police at isang naaresto naman ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, 4 sa mga at-large ang nasa ibang bansa pero lahat sila ay nagpahayag din ng surrender feelers maliban na lamang kay dating Congressman Zaldico. Nakikipag-ugnayan na sa embahada sina DPWH Mimaropa Planning Division OIC Montrexis Tamayo na nasa Jordan, SunWest President Aderma Acasar na nasa New Zealand at SunWest Treasurer Cesar Buenaventura na nasa New York. Hinala ni Remulla, posibleng may gamit na ibang passport si former congressman ko kaya naranatiling ilap sa monitoring ng batas. He is traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Samantala, bukod sa 7 nasa CIDG at isang nasa NBI, 2 rin ang inaresto naman dahil sa obstruction of justice nang silbihan ng warrant si DPWH Mimaropa Quality Assurance OIC Dennis Abagon. Iniimbestigahan din ani NBI Acting Director Attorney Lito Magno kung bakit natagpuan ng DPWH engineer sa bahay sa Sikatuna Village na pag-aari ng isang vice mayor ng Bansud, Oriental Mindoro. The house where he was arrested is allegedly owned by one vice mayor of Bansud, Oriental Mindoro. We are still verifying the authenticity of this information. Sa hiwalay na video message, nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos na maaari ring humarap sa batas ang mga magkakanlong sa mga pugante. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Wala rito sa Campo Crame para sa MBC TV Network News. Ako si Edniel Parosa na Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dagdag bawas sa presyo ng langis, epektibo ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ng dagdag bawas ang mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produkto. Nitong alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 20 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 60 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel, magtataas din ng 1 peso and 30 centavos sa kada litro ang kerosene. Sinabi ng Department of Energy na ang paggalaw ay dahil sa mataas na US reserves at ang pangamba sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa oil installations ng Russia. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.